Kuya, andito rin si Atty. Glenn, ha? Magpapasalamat po sa inyo lahat. Especially kayo nandito. Maraming salamat po. Actually, lumagpas na ako eh. Kasi di ba doon sa kabilang side ang pauwi ko. So, umikot na ulit ako, bumalik ako rito. Salamat doon sa may ganito. And gusto ko magpasalamat sa inyo for protecting us, for showing your support sa amin. Alam ko na ang issue ko dapat ay election fraud. Yung pandaraya sa ating halalan, nakita ko doon, nandun ang spokesperson ng COMELEC. So alam ko pinagkandahan ng COMELEC. Siyempre, pagkatapat kami, nilatag ko kagad sa harap ang 6 na USB. Tapos may kalapang tatlong envelope na nakakapal, plus isang pula. So pinakita ko sa kanila, ready ako. Hindi fake news ang pandaraya sa halalan. Exactly. At doon, kapag alaman ko, di ba, ang sabi, dito ko na lang sasabihin sa inyo, wala na kasi ako social media eh. Ginorgor na yung account ko eh. Kaya anyway, babalik na lang ako. So, sa inyo na muna. Nung nandun yung Meta, di ba, nandun yung dalawang official ng Meta, yung isa pa ulit-ulit na sinasabi COMELEC. So alam ko na, ang nagpagurgur sa akin ng COMELEC, si George Garcia yan. Now, ikaw George, makinig ka. May pinangako ako kay Lisa. Kay Lisa Marcos. At dadalhin ko yan sa huling lantungan ko for as long as hindi ibabayulit ni Lisa Marcos. Isa doon yung Facebook account ko. Pag tinanggal ni Lisa Marcos yung Facebook account ko, ilalabas ko yung manipulasyon sa Korte Suprema. Dahil tinanggal mo, ilalabas ko yun. I'll give you 3 days. Pag hindi mo binalik ng 3 araw, by Friday, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol kay Lisa Marcos. Sa pandaraya sa Korte Suprema. George Garcia, 3 araw until Friday. Pag hindi mo binalik yan, ang Facebook account ko, susulatin ko na actually ngayong gabi ang affidavit ko. I-release ko yan by Friday at the close of business hours alas 5 ng hapon. Pag hindi na balik ang account ko, ikaw mayayari kay Lisa Marcos. Exciting! Kamakailan po ay may natatagpo ang parapernalya sa Davao. Ano po ang masasabi niyo po sa mga parapernalya na nasa isang bahay lamang? Nakomment po yun. Alam nyo, pag dinala yung paraphernalia ng eleksyon sa bahay, ang papasok sa isipan ko, yung 65 Picos machine na nandun sa bahay ng Smartmatic Technician sa Antipolo noong 2010, natandaan ninyo? Doon sa bahay niya, 65 Picos machines yun. Na pagdating ng nag-inspeksyon, mainit pa mga makina, ibig sabihin ginamit. Katapusan na, the next day na po ng eleksyon ha. So, yun ang pumapasok sa isipan ko. Hindi mo na ako nagsasalita tungkol sa ating darating na halalan kasi inaantay ko itong hearing na to. Ready ako. Actually, sabi ko nga sa inyo, pag-upo ko, katapat ko si Rex Laudiaco, yung director ng spokesperson ng COMELEC. Nilatag ko agad ang 6 na USB ko. Sigurado ako, bakit 6? Isa sa 2010, isa sa 2013, isa sa 2016, isa sa 2019. Hinati-hati ko. Kasi kung sakasakaling tanungin ako, pero hindi matapos, yung year lang na yun, ayaw kong ipakita yung iba. Kasi makikita nila, mababantayan nila. So hinati-hati ko yung eleksyon. Plus may 2 akong master. Kasi nangyari na yan sa akin dito sa Santo Tomas. Nagbigay ako ng speech. Pagbibigay ako ng speech, ang katapat ko, ang mandarayang PPCRP. Nung binigay ko yung USB, pagbalik, walang laman ng USB ko, ginura pala nila. So, wala noon, nagdadala ko ng extra sukat. Ilakad ko sa harap ko. Pinakita ko kay Director Laudiaco, yung spokesperson, handang-handa ako sa'yo. Tapos may dala pa akong 2 staff na bitbit yung mga dokumento. Kung pinagsalita nila ako tungkol sa lala, nayaring si Kuminik, goodbye, rest in peace. Yung George Garcia, ito, hindi ako tulad ni Atty. Espisyo na kaya-kaya mong kakasukasuhan,
Subukan mo lang. Iba si attorney. Subukan mo lang, George Garcia. Kasi doon sa hearing na to, I'm very grateful na sinumpina ako, pumunta ako doon ko nalaman ang gumorgor sa Facebook ko, ikaw, George Garcia. Kasi yung isang dita doon, palaging pumili. So alam ko sila ang nagipag-usap doon na tanggalin mo yan. Basta ito lang, George, 3 days until Friday. At ang close of business on alisin ko. Pag hindi mo yan binalik ang account ko, ilalabas ko yung affidavit ko tungkol sa pagmanipula sa Korte Suprema. Executive Secretary Benjamin, tawagan mo na si George. Ayaw mo mangyari. Sir, Pero pag sinabi ko, gagawin ko yan. Yes. Knowing attorney? Basta, George kasi mananagot ka kay Lisa Marcos. Pwede po magtanong? Yes, boss. Juan po, sa lahat po ng ginagawa nila ng investigasyon, nakulat po, sa tingin po ninyo bilang isang magaling na abogado, ano po kaya klaseng batas ang pwede nilang gawin pagkatapos po ng lahat ng investigasyon po? ay, ganda na tanong. Ganda. Hindi ko sasagot yan. Ang sagot ko would be very speculate. Hayaan lang muna natin. Baka makopya, attorney. Hayaan lang muna natin na Baka makopya. gumawa ng batas yung ating mga batas. Yeah. At least ibigay natin yan sa kanila. Kasi trabaho nila yan. So hayaan natin silang gumawa ng batas. Kung hindi tayo nauuwi sa gusto natin, pwede naman i-question sa Korte Suprema. Exactly. Hindi naman nila paguhin. Oo. So I don't want to... Ito mga congressman ito, hindi ko naman kalaban eh. Kasama ko to eh. Oh. In fact, mapapabait to eh. Mapapabait to sa akin. Si Joyce Garcia ang problema. Pati itong komite. Paano kaya mangyayari doon sa Davao? Dalawang truck po yung machine na nakalagay lang po doon sa isang lugar na wala security, walang pulis, walang pumilit, walang or ano. Ano kaya mangyayari doon? Hindi lang ilan, dalawang truck po yun eh. Ang nangyari yung 2010, nangyayari na naman ngayon. Kaya nga sinasabi ko, itong dayaan ni Eminem, it is as sure as the sun rises tomorrow in the east and sets in the evening in the west. East. So, sigurado ang daya ni George Garcia. Kaya nga. Kaya nga eh, sinuspindi yung account ko for 180 days. That is before the election and after the election para hindi talaga ako makapagsalita sa inyo. Kaya ito, George, kaya putang ina mo talaga. Salbahin ka talaga. Basta pag hindi mo pinalin ang account ko in 3 days, Friday, 5 p.m., ilalabas ko yun. Abangan Yung namin affidavit ko. Yun, attorney. Ilalatag ko kung paano minanipula ni Lisa Marcos at ni Chief Executive Secretary Bersamin ang Korte Suprema. Election issue yan. Sige. Attorney, galing po sa UK, marami nang nagkakaproblema ngayon tungkol po doon sa kanila kung pag-rehistro sa online voting. Ano po masasabi niyo po dito? May kinalaman kaya ang COMELEC doon? Kapalpakan niya ng COMELEC. Kapalpakan talaga niya ng COMELEC. Actually, yung sinabi niya to ni Respicio, totoo yun. In fact, yung ebidensya ko, ang unang-unang ipakita ko, transmission anomalies. Tatlong klaseng transmission anomalies na magpapatunay na yung sinasabi ni Atty. Respicio is possible. Posibleng mangyayari. So, Attorney, with regards doon po sa video na sinasabi, kanina tinalakay din doon. At parang nga sinasabi po ng TRICO, ito daw po ay isang deepfake videos. So ano po ang reaction nyo nun? Kasi kanina, marami rin mga netizens ang nagtatanong, since inungkat po yan dito sa TRICO committee, baka po pwedeng imbestigahan na rin kung ito po ba talaga si BBM to o hindi. At gusto rin po ng taong bayan, para matapos na ang issue sa pagbabansag sa kanyang pangag, magpahipoli-context na. Ano po masasabi niyo doon tungkol sa video, attorney? May certification naman si Maharlika na the video is authentic, unedited, original, hindi siya binago. So because it is made by American experts na walang ka-interest sa politika natin, maniniwala ko doon. Doon ako maniniwala. Huwag ka maniwala doon sa mga tao magsasabi na may political interest. Di ba? So hindi ako maniniwala sa Pilipino. May political interest yan eh. Ako hindi rin ako maniwala sa sarili ko. Maniniwala ako doon sa Amerikano kasi walang interest yun. Di ba?
So sinabi ng American expert, authentic to, original to, hindi na ako. So that's it. Yun ang tatanggapin ko. Attorney, since ang tri-committee hearing po na ito, para di umano, gumawa ng batas kung paano po i-counter ang mga fake news. At Si George Garcia, number 1 fake news. at napag-usapan nga po ang patungkol sa video ni BBM na nagdodroga. Dapat po ba, since fake news ang gusto nilang talakayin, busisiin at talagang alamin ng Kongreso kung talaga bang totoo, hindi yung fake news at ito po ay matutukan ng issue na to kasi binuhay po nila ito para maliwanagan na rin ng taong bayan. I think it's in the best interest of everybody na tapusin tong inquiry na to. Yung sa video, pwede naman na siguro nila, well, depending kung mathematica, kung napadala niya yung authentication. And, well, let's take it from there. Sa susunod hearing. Basta ako, I'm always prepared sa issue ng pandaraya sa eleksyon. Kasi pinag-aralan ko talaga yan ng 14 na taon. O tingnan ninyo, mga kababayan, kung gawa ko lang yung istorya ng Dayaan, hindi ako magpapakita doon. Kasi kakatahin ako ng buhay. On the other hand, USB pa nga lang pinakita ko, umatras na si Comelec. USB pa lang pinakita ko, umatras na. Pero may laman yung USB, ha? Hindi yung bluff. Hindi yung bluff. May laman yun. Mabibigat ang laman doon. Yung tatlong makapal na folder, actually ganito makapal smoking gun yun. 99 smoking gun, hindi lang 1 smoking gun, 99 smoking gun. Kumbaga, magbabarilan kami, 99 ang hawak kong baril. Sige, sinong gusto makipag-duel sa Comelec George? Gusto mo? Mag-duel tayo, 99 yung baril ko. Ikaw, ewan ko. Attorney, how about dun sa atmosphere dahil dati kayo kongresista? Kanina kasi nanonood tayo, napaka-unparliamentary na po doon nangyayari. Especially, noong ito pong si Congressman Abante, para bagang napakadami pong mga sinasabi at hindi pa nagsasalita. Doon nang maayos yung mga resource person natin, particularly si Ma'am Joey. Sa atmosphere po at bilang kayo na naka-attend po kanina doon, masasabi niyo po ba na naramdaman niyo po yung tinatawag na chilling effect kanina? Actually, hindi ko naramdaman yun. Kasi nga, siyempre hindi ko naramdaman, umatras Comelec umatras ang kalaban ko. Yan ang malinaw. Yan ang isabihin nyo sa buong publiko. Nandun ang Comelec, umatras. OFW ha, pakinggan yung buti sinasabi ni attorney ha, OFW. Umatras ang Comelec Ito na sana yung pagkakataon na mapanggaan tayo. Actually, tuwang-tuwa ako dito sa Sampina. Ito na yung panahon na magbanggaan tayo sa publiko. Maraming nanonood. Papakita ko yung ebidensya ko ng daya ninyo, Comelec George Garcia. Mula pa noong 29 hanggang pinanati hanggang 2025.